pag-ibig ay hindi kumukupas. Ilang taon man ang dumaan o ilang pagsubok man ang lagpasan, nananatiling ang igting nito sa mga taong tapat na dalisay ang puso. Pero ang pag-ibig tulad ng halaman ay kailangang diligan at alagaan tuwina. Ang ugnayan ay hindi maaaring isantabi lamang sa isang sulok matapos ng pagbitiw ng pangako. Ang relasyon ay kailangan laging sariwa at kapanapanabik. Kaya't dapat nitong busugin ng mga mumunting pagsusunikap ng mag-asawa. Pero sa gitna ng napakaraming intindihin, papaano pa nga ba maisisingit ang paglalambingan? Yan po ang ating aalamin sa ating pagtatanghal ngayon. Ako po si Father Alan Samonte. Ako po si Sheila Dizon Carlos. Ito po ang Family Matters. Israelita upang hindi sila mapariwara ng landas. Ipinagkaloob niya ito sa bundok ng Sinai. Tinawag natin itong ang 10 utos ng Diyos. Napakaganda ng mga batas na ito na ipinagkaloob sapagkat mula sa 10 utos na ito ng Diyos ay hinimay ng mga Israelita ang mga batas upang masunod nila ang kalooban ni Yahweh. Pero ang pagsunod sa batas na ito ay hindi dapat maging legalistic. Sapagkat ng mga panahong iyon na nilikha nila ang iba't ibang mga batas, ang ibang batas na nilikha nila ay hindi na makatwiran. Nang sinabi sa banal na kasulatan na bawal magbuhat ng bato kapag ka-araw ng Sabat. Literal yan. Kung ang hikaw mo ay may bato, hindi ka na po pwedeng maghikaw. Ang batas ay makatarungan. Kaya pinaiiwan ang batas. Subalit kung ang batas ay magiging isa ng puwersa at hahamak na ito sa karapatan ng iba, ang batas na ipinagkaloob ni Yahweh ay minimum requirement to enter the kingdom of God. The 10 Commandments are the minimum requirement to enter the kingdom of God. Ang Panginoong Jesus na rin ang nagsabi ng bagong batas. Ang bagong batas ay
hindi lamang ang literal na pagsunod sa mga batas na itinakda ni Yahweh. Sa bagong tipan ay dumating. Ito na ang kanyang naging batas. Ang batas ng pagmamahal. Walat di ba kung hindi ibigin ninyo ang isa't isa gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Ito ang batas ni Jesus. Nakabatay ang batas ng pagmamahal sa Diyos. Nakabatay ang batas ng pagmamahal na ito kay Jesus kung papaanong iniibig niya tayo. Dahil dito, kung sinabi nung una, huwag kang papatay, ngayon, yung magalit ka pa lamang sa iyong kapwa at kinkinin mo ang galit na ito, para ka na rin pumatay. Ayaw ng Panginoon ng may dinadala ang sino man sa kanyang puso laban sa kanyang kapwa-tao. Ang gusto ng Panginoon ay isang malinis na kalooban. Kung talagang nais natin masunod ang kalooban ng Diyos, magmahal tayong katulad ni Jesus. Tiniis niya ang lahat ng hiwat at sakit dahil mahal niya tayo. Yun ang kanyang pagmamahal. Pagmamahal na matiisin. Love suffers long. Sabi nga ng 1 Corinthians 13 verse 4. Ito ang bagong batas. Batas ng pagmamahal. Walang halong galit. Batas na marunong magpatawad. Batas na hindi magmamaliit sa kapwa-tao, ni hindi mo mumurahin ang iyong kapwa. Batas ito na magbibigay lamang sa kapwa-tao ng dangal. Ipagkakaloob sa kanya na siya man ay makaahon mula sa kanyang pagiging maliit. Ipagkakaloob sa kanya na siya man ay mabuhay din tulad na binubuhay ko ang aking sarili. Maging maayos ang lahat. At kung ang batas ay para sa kaayusan ng lahat, wala na sigurong masihigit pang batas kung hindi sa pagmamahal. Amor est suprema lex. Love is the highest law. Magandang umaga po at pagpalain tayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Muli po tayo nagbabalik at magandang umaga sa iyo, Sheila. Magandang din, Father. Siguro batiin muna natin ang ating mga televiewers ng Happy Valentine's Day po sa inyong lahat. Nako, ano na naman, puno-puno lahat ng mga restaurants ngayon. Sigurado dahil nagsiselebrate ng Valentine's. No, kami pagka tuwing ganitong panahon ay magkakasama kaming mga pare. Sinisigurado ni Bishop na kami ang magkakasama kapagka Valentine. Although ngayon may iba, Sheila. Sa Monday po ay naanyayahan ko kayo sa SM Mega Mall. May concert po kami, yung Six Priests in the City, kasama ang Philippine Madrigal Singers. Sila po ay makasama namin sa isang Valentine concert. Free po ito doon sa chapel ng Mega Mall. Yan. Kami, Father, wala kaming date pag Valentine's Day. Understood na yon. Kasi working. Oo, restaurant kasi kami. Kaya ang Valentine's can be any day. Correct. Yan ang tinuro ko sa aking asawa. Alam mo, tamang-tama din yung ating ngayon, yung ating topic ngayong araw na ito. Kasi tungkol to sa mga mag-asawa, no? Halimbawa, naisip ako, wala man ako alam diyan, no? So, yung mga mag-asawa ba,
kailangan ba na pagka kinasal na kayo di dapat okay na yun? Kailangan ba na patuloy pa rin yung lambingan, ligawan na ganyan? Diba, Dapat ba may ganun pa? Pag matagal na nga daw, Father, you should keep the romance going. Kasi minsan, parket napakasalan ka na, minsan feeling mo, okay na, sinabi ko na mahal kita So, bakit kailangan ulit-ulitin pa? Understood na daw yun, sabi ng iba. Pero siguro para sa mga couples na, it's always nice to be reaffirmed kung gaano ka nga ba kahalaga dun sa partner mo. Iba-iba naman ang pamamaraan, hindi naman kinakailangan one way lang na kailangan verbally sasabihin niya sa'yo, di ba? Minsan is, one time nga napag-usapan natin yung languages of love. Ano nga ba yung language of love ng iyong partner? Para ma-affirm mo siya at masabi mo sa kanya kung gaano siya kahalaga sa'yo. Kaya pala nung minsan na nag-celebrate ako ng 50th golden anniversary ng mag-asawa, ang in-interview ko yung anak. No, tapos sabi ko, ano sa tingin mo yung naging sikreto ni mama at papa mo? Sabi niya, hindi ko alam, Father, pero nung minsan nadinig ko si Daddy na, imagine 50 years na sila mag-asawa, ibig sabihin nasa mga 70 plus na ito. No, nakausap niya si Mami. Sabi niya dun sa mami ko, hindi niya alam yata na nandun ako. Sabi niya, kumain na ba ang baby ko? No, di ba? 76 years old ang tawagan nila, baby, no, mga teddy bear, no, minsan yung nagliligawan pa ang tawag mo, teddy bear, ganyan. Nung mag-asawa na, naging generic na, no? Yung, kung ano man yung teddy bear, hayop, di ba? Hayop, no? Gano'n na lang yung tawag mo, hindi na teddy bear, no? So, dapat, di ba, nanatili. Or language of love nga, tawag na, Han! Pero may kasamang sigaw. At Baby! Yan ang ating tatalakayin natin ngayon. Sabi ko nga sa'yo, kasal na, may ligawan pa, kung saan tambak na nga ang problema, paano pa ito masisingit? At para sa kabiyak, alin mga bagay ba ang pwedeng palagpasin at alin naman ang hindi pwedeng isantabi? Ito ang sabi ni Ray at Malu Havellana. Well, I know him. He doesn't give any special gift or any material thing. Probably a surprise trip also, but I will not know the place. That would be something different from the usual. No? Pinaka minimum niyan is we should just have time together, just the two of us. I think that's the most important thing is we're spending a very special time, and there's always everything that we do dapat may epekto sa amin so that we can be, well, my real goal really is both of us should come closer to the Lord. So, oh my God. We've been married for 34 years, and probably the one I can remember is the thing in Baguio where we were holding hands. So, but it's not very unusual for us. Hindi niya makalimutan sa tanang buhay niya na siguro lahat na tao nagbibigay ng rose. Ako hindi lang rose binigay ko, kasamang paso. Para hindi mamamatay ang rose, para tuloy-tuloy ang buhay ng rose. Of course, kailangan may konting romance. Dahil, in the long run, kayo rin dalawa ang magsasama after all your children have gone to their own best separate lives. Kayo pa rin dalawa. So, maganda yung may konting romance naman. Definitely, definitely. Kaya sabi ko nag-a-adjust nag-a-adjust depending sa need nyo na yan. Yung romantic dati sa'yo changes over time. What is romantic? And I think essentially what hits you is that ano ba yung mahalaga sa'yo? And I try to look for that in our relationship. Ano really? Well, I would say it was God-sent. Kasi, I never really had any ideal man. But God sent that kind of man to me. So, I think that's the ideal man for me. Walang kaduda-duda yun kasi hindi naman ako nagpili niyan, ano? Ang napili sa kanya para sa akin, hindi. Nakita ko na ngayon yung series of circumstances, events na ganon that led us to one another. It's got to be a hand outside of us. Outside of us is
somebody up there picked her for me. And that's perfect for me. Kasal na, may ligawan pa? Pareho ba ito noong bago magpakasal? Aling aspeto ang nababago ng pagdaan ng panahon? At gaano kahalaga para sa malusog na pagsasama ang patuloy na pagsusuyuan at lambingan kahit magkasama na sa iisang bubong at isa na ang buhay ng mag-asawa. Makipagkwentuhan tayo kina Ray at Malu Habeliana. Magandang Hello! araw po sa inyo. Yes, welcome! Salamat po. Good morning! Good morning! Hello, good morning! Tito. Yan. Yan. Oh, napakaganda ng topic natin, ano? Pero siguro, kaya tanungin muna natin kung ilang taon ng kasal sina Tito at saka si Tita. We will be married 35 years by May. Siguro, ang gusto ko munang tanungin, una, bago tayo pumunta sa buhay mag-asawa, paano po ang style ni Tito ng panunuyo nung dalaga pa? Ano bang style niya ng panliligaw? Sino bang niligawan? Merong sinasabing iba. Ang niligawan, yung magulang, Nanay, yung gano'n. oo. Sa inyo, anong style ni Tito nung niligawan niya kayo? Actually, love boat yan. Kasi we met on the deck of Don Julio, boat going to Bacolod. Yeah, she was on her way to Bacolod. I was on my way home to Iloilo. Kasi daan mo na si Iloilo. Yes, I was coming from the Second National Convention of Student Catholic Action. So, Me naman, I was going to attend the representative of my mom sa convention ng Daughters of Isabela. Wow. So, yeah. That's God's hands talaga, no? Father, Kaya pala imagine. itong Rose and si Rose at si... Sino ba yun? Sa Titanic. Oo, pero talagang I confess talagang ugali namin yun, barkada ko na yun. Na every time we rode the boat, naghanap kami pinakamagandang babae doon sa Naka naman! So, Malu! That was really part of the other. Pero nung makita ko siya, alam mo, nung makita ko pa lang siya, something inside me told me, this girl is going to be my wife. I don't know how. I don't know how it came to me. This girl is going to be my wife. And I really don't know how that was going to happen. Basta alam ko lang. So, sabi ko, Galing. dapat ipursu ko. Nabighani siguro talaga siya. As you can see, maganda talaga si Malu, ha? Until now, talaga naman. At saka siguro yung tanong ko, siyempre, nakita nyo siya doon sa boat, hindi ba? Ano yung cheesy line na ginamit nyo? Pick up line. Si Father talaga, oh. Alam sa ligawan. Tell you the story kasi. Ano pala? Actually, may twist, I don't know, twist of fate. Gali ko kasi ng addresses of those new friends that I'll meet along the travel, no? So, at the time, he left me because yung sound ng boat na it's gonna dock already, Yes. was already, sounding off. So, nag-split na kami, actually. But then, when I look at my address book, he was not there. So, I tried to look for him inside the boat while it's still, floating, no? So, yun ang claim to fame mo pala. Also looking for her. Kasi hindi pa tapos yung task ko. Nakilala ko na gano'n, pero hindi pa talaga tapos yun. Wala pa contact Wala number. pa contact number. Cellphone nun diba? So, Pati address niya, kasi noon wala, hindi pa naman uso yun, how do you get in touch? Mahal naman estudyante ka, hindi ka pwede Long distance yun, all the ano? time. So you have to write her. So I had to get the complete address. Ang nangyari, I think, it was not, the pickup was not really on the boat because we did exchange yung information, pangalan, address, telephone. She got mine, she wrote mine. I did not write hers down. Since she saw that I did not write anything down. And yet 1 month later, I was able to write her. Wow. So sabi ko, at least that impressed her kasi wow, na-memorize yung pangalan ko, na-memorize niya yung address ko, hindi niya mala sinulat, pero memorize niya talaga. Pero na-memorize nyo talaga? Memorize, may daya yun, may daya yun. So ako na sinulat ko lang. Mamadali ako eh. Yun ang aking pick-up line. Kaya ako maging impressive, Father eh. Diba? Hindi niya naman alam yung sinulat ko. She only knew that later on. Pero ngayon, tita, after all this, romance in the boat, ngayon ba, meron pa rin romance, di ba?
Well, after all the kids, sometimes sisingit namin yung usual trip outside of the country. Like recently, recent natin. Basta we see to it that we have time together. 2-3 So, times a year. nagde-date pa rin kayo hanggang ngayon? Malayo talaga. Kasi ganun lang talaga. Wow! Kakatuwa naman. Kaya pala nakikita mo naman ang glow ni tita. Kasi naman, iba talaga daw. Kasi iba daw yun. Kapag you live day by day naman, okay lang. Andyan naman siya, tutulong naman. Umuwi pa naman sa bahay namin, so okay pa naman ako, di ba? As compared to a wife na talagang, alam mo talaga that your husband is there for you. Ganon. Ganon siguro yung feeling. Pero tatanong ko lang, Father, kanina sabi ni Tito, mas gusto ko kasi nagbibigay ng something more meaningful. Yung mas lasting. So, ngayon siguro, naiba na yung concept. Kasi dati pag nangliligawan, diba, chocolates, flowers. Sabi ko nga, iba na yung concept ng romance. Sabi mo nga kanina, iba na, Tito. Pero sa akin kasi, tama yun, Father, kasi pag binigay ka ng bulaklak, tapos ang mahal ng bulaklak, mga 1,000 din yun, di ba? Sayang naman, pantalo na lang kaya, marami-raming beses ko magagamit ko niya. Hindi siya masyadong romantic, pero araw-araw makikita ko kung ginagamit ko. Okay, di ba? So, how has romance changed over the years? Siguro you have an understanding of what really matters to her. Ang totoo niyan, and I don't know if she really knows, but ako every day, every morning, one of my prayers, I pray for my wife. Wow. Okay, I pray to Lord to teach me, to tell me kung ano talaga ang dapat, how to love her. Wow. That's a daily prayer. Siguro hindi alam ni ate kasi sobrang busy. Sobrang siya. Alam mo. naman uli ako. Alam mo, what's really nice about the show is, in spite of the fact that people have been together for so long, you always rediscover something about each other. Like, maybe now you've discovered how passionate he is. Maybe he's not very vocal, but after his affirmation like that, tita, what can you say? Ang ganda-ganda mo! Parang heavy, tita. Speechless. Actually, it's not very demonstrative in a sense that he gives you material things, no? But I can feel naman the love when he embraces me or when he holds my hand, ganon. Ilan kaya sa mga mag-asawa ang kagaya ni Tito na everyday pinagdadasal niya kung paano niya pa mas mamamahal yung kanyang asawa? It's really, I think it's really a struggle for people to be rooted sa what matters sa family. A lot of us have a tendency to work really hard and forget what really matters. Totoo po yan. And after all of that, kailangan, kaya sabi ko, before I start the day, ang mindset ko dapat tama. So, right values and prayer roots me into what really matters for the day. That's very, very nice, Tito. Kasi, you're right sometimes we get caught up in our busy schedule. Sa sobrang puno na, like the roles, how do you balance being a wife, a mother, now a grandmother, and sometimes in your professional life, how do you still balance everything and still find time for each other? Well, probably because of our community. Can I mention? Yes, of course. Purpose for Christ. We have more time together in praying and also communicating together with our members and household. So that's a time when you put aside all your all your concerns to make a little bit more money. Everything, and then put yourselves under the guidance of God. And that makes a lot of difference. At ito yung paulit-ulit kong sinasabi din sa mga sa mga parishioners ko, sa mga nakikinig sa atin, na yung kahalagahan, especially in a parish, na yung mag-asawa ay maging kabilang sa isang community. Kasi sila yung nagpapalakas sila yung nagpapalakas sa iyo, tumutulong, Kaya sana yung mga
tagapanood din natin, yung mga mag-asawa, sana makasali kayo sa anumang community sa inyo pong parokya. Di ba? Aside from that, Father, siguro napakaganda nung sinabi ni Tito na, when you say, dapat siguro, minsan masyado tayong busy sa pagkita ng pera di ba? Masyado tayo na preoccupied doon. When you pray, don't you think it's so much easier? Sometimes, dumadating na lang sa harapan mo, hindi na stressful yung pagkita ng pera Maybe you can 100%, share with them. Kasi minsan, effort tayo ng effort. Sabi ko nga, God's grace is not there, You work really hard, but you pray even harder. Valentine's Day na naman tayo, hindi ba? So, meron ba kayong plano, Tito? Tsaka, Tita, kung o parati bang surprise yan? Pareho kami. Kasi ako, non-conformist, no? So, sabi ko, ayaw ko nga napasabihin sa akin ng iba kung anong araw ako dapat magpakita ng pagmamahal. Kaya yung sumunod ng February 14, alam niyo yun, we've never treated Valentine's Day as really special. Kasi yung sakit sa ulo, mag-aaway kayo, di ba? Tapos sabay ka pa sa traffic. Ang tagal-tagal ng order ko, mainit na ulo ko. Parang sinasabi mo na, okay, since we have the special day anyway, I can forget the other days of the special day na lang pakita na special. I mean, that's an excuse. So I think February 14 is an excuse for those who have no time otherwise. To make each day special Dapat ganon, di ba? Dapat ganon. Sanay na. Ganon talaga. Hindi, alam mo kasi ganon talaga, Father. Minsan you adjust to each other I am not very vocal when it comes to my emotion as compared to my husband who's very vocal. Ano ho ang language of love ni Ray? Na masasabi mo naman na even if, hindi siya masyadong mahilig sa gifts and all that, pinapakita niya talaga sa'yo yung kanyang love and affection. Yan, parang nahirapan. Ako ba? Ikaw? Ikaw. Ako I'm not conscious or really. Hindi planado. Well, gesture of like a kiss when he wakes up in the morning. That's already and after 34 years, Father, special yun. Kasi yung iba, alis na ako. Kasi Ilonggo ka ba? Yeah. Di ba malambing daw yung mga Ilonggo? Yes, pero hindi ko na malala kung lahat Ilonggo nagkikiss bago bumangon sa umaga. Kahit nga daw galit na. Bangon. Yung iba, alam ko, after how many years, parang, kiss ka nga dyan, pero sila, ang galing, Dapat siguro, tanungin natin sila, ano ba ang best tips nila? How do you keep romance going after all the years of being married? Naku. Ano pong tip nyo sa mga First realization, yan, sabi ko. Kung, again, it comes from mindset It's got to be from a mindset and understanding. Sabi ko, unang-una ang kasal, hindi 2 tao lang, 3 yun. Yes. Kasama siya. So sabi ko, anything that you decide, kasama siya. So, kung hindi mo alam ano gagawin mo, konsultahin mo siya. Nice. No? So, talagang kasama dun sa nyo. So, that's why, if you don't know, then prayer becomes mandatory. Hindi mo alam what is the best thing to do. So, you ask in prayer. But prayer alone will not do it. So,